Hello mga ka-backyard, welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong videos na naman ang pag-uusapan natin ngayon. So ang topic natin for today is about Selkie. So sa mga Selkie lover dyan, shout out po sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po ang inyong mga alagang Selkie at sana nag-enjoy po kayo sa pag-alaga sa kanila. Kung isa ka sa namroblema na hindi mo maparami agad ang iyong mga alagang Selkie, so, ang pag-uusapan natin ngayon is bagay na bagay ito sa'yo. Dahil ang topic natin is paano nga ba ang tamang pagbibreed o ang tamang mga pamamaraan para maparami natin ang ating mga alagang Selkie. So, mas kilala natin mga ka-backyard ang Selkie sa napaka-amo nila na pag-uugali, napaka-friendly nila na pag-uugali, at saka kalimitan silang ginagamit na pet sa ating bahay dahil sa taglay nilang kagandahan, sa taglay nilang napaka-amo na ugali sa kanilang mga nag-aalaga. So ngayon mga ka-backyard, ang ating pag-uusapan, paano nga ba ang tamang pagbibreed o ang mga pamamaraan ko dito sa aking munting backyard sa pag-aalaga ng mga Selkie. So disclaimer lang mga ka-backyard, ang ibabahagi ko sa inyo ngayong mga pamamaraan kung paano ko naparami ang aking mga Selkie is based lang po sa aking experience dito sa aking mga alaga. So kung isa kang Selkie lover mga ka-backyard at first time mong mag-alaga sa ganitong klaseng manok, at saka isa ka sa namroblema na hindi mo sila maparami agad, so ang video na to mga ka-backyard is bagay na bagay sa'yo. So please like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga tips and ideas na ibabahagi ko regarding sa aking mga alagang Selkie. So ang una mga ka-backyard, pag once nagpa-plan ka na mag-alaga ka ng Selkie at gawin mo silang breeder para makapagparami ka sa kanila, is ang edad na sinasalang ko for breeding ang aking mga alagang Selkie dito sa aking munting backyard, 7 months old, sinasalang ko na sila for breeding. At saka pag once nagbe-breed ka na sa kanila, dapat sa kanilang kulungan sila lang dalawa ang ilalagay mo para hindi sila maistorbo at hindi sila mabuli ng ibang manok. Kasi pag once mga ka-backyard, sinama mo ang mga Selkie sa mga native chickens o di kaya sa mga ibang variety ng manok, so ang tendency po doon is failure po ang iyong pagbibreed sa kanila. So alam nyo ba kung bakit? Dahil pag once isinama mo sila sa ibang klase ng manok, ang Selkie kasi is napaka-amo nila, napaka-friendly nila, so hindi sila lumalaban sa mga ibang klaseng manok. So, darating sa punto na failure ang iyong pagbibreed ng Selkie dahil nga hindi sila makapag-breed ng maayos dahil marami silang kasamang manok na binubuli sila. So, para maging successful ang iyong pag-aalaga ng Selkie, dapat sila lang sa kanilang kulungan para makakonsentrate sila sa breeding nila, at para pag once naglimlim na yung alaga mong Selkie hen is marami siyang mga fertile eggs na maibigay sa'yo. Pagdating naman sa pagkain mga ka-backyard, ang ibinibigay ko sa kanilang patuka dito sa aking munting backyard is yung Integra 3000. So ayan po, nakikita nyo ngayon is yan po yung ibinibigay ko sa aking mga Selkie breeder. At napakaganda po ng performance sa pagkain na to dahil marami talaga sila mga fertile eggs na naibibigay sa aking mga parisa na breeder sa aking munting backyard. Pagdating naman mga ka-backyard sa lalagyan ng tubig sa ating mga alagang Selkie, dapat malinis palagi ang kanilang patubigan. At saka yung lalagyan mo ng pagkain dapat malinis. So bakit nga ba kailangan nating malinis mga ka-backyard ang patubigan at pakainan ng ating alagang Selkie? Dahil pag once madumi ang pakainan at patubigan ng ating mga alagang Selkie, is maaari po sila makakuha ng sakit sa maruming patubigan at pakainan. So para makaiwas tayo sa sakit ng ating mga alaga, mas mabuti linisan natin palagi ang kanilang patubigan at pakainan. Actually mga ka-backyard, ng Selkie is hindi naman sila sensitive, pero mas maganda ng laging handa para hindi dumating sa punto na magkasakit ang ating mga minamahal na Selkie. So ang nakikita nyo ngayon mga ka-backyard, itong Nikidnik Showboy ko at saka itong Silver Binchin ko na hen, sila po yung mga bagong breeder ko na isinasalang sa aking breeding area. So hindi naman masyadong maganda ang aking breeding area dito mga ka-backyard, pero
nakapagbigay po ng magandang production ng mga sisiw ang sit up ko na to sa ginagawa ko dito sa aking munting backyard. At saka comfortable naman ang aking mga alagang selkie na inaalagaan dito. So dagdag tips ko din sa inyo mga ka-backyard, pag once naglalagay kayo ng inyong alagang selkie, dapat yung lupa is mayroon pong tulad nito yung upa ng palay para hindi po basa palagi ang kanilang paa. Dahil pag once mabasa po mga ka-backyard is pangit pong tingnan, and then mawala po ang taglay na kagandahan ng selkie dahil nga mayroon silang mga balahibo sa paa. So bago tayo magtapos sa video natin ngayon mga ka-backyard, ask ako na malaking favor sa inyo, please like, share, and subscribe, and pakihit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga na inalagaan sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard, mag-enjoy lang po tayo palagi sa ating hobby, happy farming po sa ating lahat.